Hindi agad naintindihan ni Yang Chen ang nangyayari, pero nang makita niyang kinikindatan siya ng babae, agad niyang nakuha ang mensahe, kailangan niyang makisakay sa palabas. Kaya ngumiti siya at sinabing, "Ay, gusto mo pala ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Matagal na rin kitang gusto, pero natakot lang akong ma-reject. Kung gusto mo ako, sabihin mo na agad, kung alam ko lang, sana noon pa kita niligawan." Napangiti ang babae sa ginawang pakikisakay ni Yang Chen at agad siyang yamakap sa braso nito, sabay sabing, "Ako rin natakot lang ako na baka tanggihan mo ko kaya hindi ako naglakas loob." Nagngit-ngit naman si Zhang Qing dahil natalo siya sa harap ni Junjun. Nilapitan niya si Yang Chen at sigaw ang tanong, "Sino ka ba ha? May Lamborghini ka ba para makipagtagisan sa akin?" Kalma lang si Yang Chen. "Wala. May bahay ka ba? May pera ka ba para ligawan si Junjun?" "Wala rin." Biglang sumabog sa galit si Zhang Qing. Kung wala kang kahit ano, anong karapatan mong ligawan ang Junjun ko? Wala ka namang maipagmamalaki. Ngunit habang yakap-yakap ni Junjun si Yang Chen, ngumiti ito at kalmadong sumagot. "Wala nga akong kayamanan, pero willing siyang suportahan ako habang buhay. Katatapos ko lang magpa-check up, sabi ng doktor, dapat daw puro soft food na lang ang kainin ko habang buhay." Sumakay naman si Junjun sa biro ni Yang Chen. "Tanga, kung soft food lang ang problema, okay lang, papakainin kita habang buhay." Habang nilalandi si Zhang Qing sa pagkatalo, binuksan ni Yang Chen ang pinto ng kotse at sinabing, "Ayos ka naman, pero sorry, may kasama na ako. Humanap ka na lang ng iba. Junjun, tara na't kumain. Gutom na ko." Sabay silang sumakay sa kotse at iniwan si Zhang Qing na nagsisigaw at nagmumura. "Bakit? Mayaman naman ako, pero pinili pa rin niya ang isang mahirap na driver." Pagkalipas ng ilang minuto, habang nagda-drive, nilainggan ni Yang Chen si Junjun. "Sa tingin mo, hindi na siya hahabol, no?" Ngumiti ito at tumango. "Miss, dito na kita ibababa. Kaya mo na ba mag-isa?" Ngunit ngumiti si Junjun at nag-alok. "Libre ka ba ngayon? Gusto kitang ilibre sa dinner bilang pasasalamat. Kahit saan mo gusto, ako ang taya." Nang imbitahan ng isang maganda't maamong babae, natural lang na pumayag si Yang Chen. "Sige, gutom na rin ako. Basta't para sa guro ko, lalaban ako. San mo gusto?" Itinuro ni Junjun ang malapit na kainan. "Diyan na lang sa may tabi ng ospital. Masarap at mura lang. Gusto mo bang subukan?" Sumagot agad si Yang Chen ng, "Oo naman, malapit lang naman pala, tara na." Habang papunta sa restaurant, tumunog ang cellphone ni Junjun. "Hello, Papa, hindi ako magre-resign. Huwag mo na kong pilitin." Sa kabilang linya, naririnig ang matinding sermon ng ama. "Lumaki ka ng suwail. Dati, hindi ka pinaglilangkod ng mga matatanda, pero ngayon nag-aalaga ka ng mga pasyente. Nakakahiya." Natigilan si Junjun, nanginginig ang boses. "Mula pagkabata, hinamak ako ng mga lolo't lola ko dahil babae lang daw ako. Namatay si mama dahil sa depresyon. Gusto mong bumalik ako sa bahay? Hindi pwede. Tapos na ang panahon ng pananahimik." Naramdaman ni Yang Chen ang bigat ng dinadala ni Junjun. "Miss, nurse ka ba dahil gusto mong patunayan ang sarili mo sa kanila?" Tumango si Junjun, umiiyak. "Matapos mamatay si mama, medyo naging mabait si Papa. Gusto niya nga akong sanayin para pamunuan ang kumpanya. Pero dahil sa kagustuhan ng lolo't lola kung magkaroon ng lalaking tagapagmana, nilisan ko sila." Pagdating nila sa parking lot ng restaurant, sinabi dito ni Yang Chen na huwag na niyang isipin yun, kunin na lang niya ang kanyang mga gamit dahil nakarating na sila. Sabay noon, agad silang naglakad papasok ng restaurant. Habang nasa loob ng restaurant, masaya silang kumain, uminom, at nagkwentuhan. Ngunit biglang may dumating na isang matandang lalaki at batang babae. Bitbit ng bata ang isang malaking kahon, regalo raw sa kanyang ika-10 kaarawan. Mukhang mahirap ang maglolo kaya't agad silang hinarang ng waiter. "Anong ginagawa niyo rito? Maayos namang paliwanag ng matanda." "Kaarawan ng apo ko.
Nangako akong dadalhin siya sa isang western restaurant kahit isang beses lang. Tiningnan sila ng waiter mula ulo hanggang paa at may halong pangmamaliit na sinabing, "Ang baho nyo, amoy pawis. Baka maapektuhan ang ibang customer. Magpa-takeout na lang kayo." Sabi ng matanda, "Sige, takeout na lang. Basta't matupad ang pangako ko." "Maghihintay kami sa labas," mayabang na nagtanong ang waiter sa matanda. "Sige, ano ang gusto nyong orderin?" Sagot ng matanda dito na isang steak lang naman, "Maghihintay na lang kami dito sa labas, okay lang ba yun?" Agad na sinabi ng waiter dito na oo na, "Nakuha ko na, umatras lang kayo ng kunti sa daanan at maghintay, ang order nyo ay nagkakahalaga ng 149 yuan, bayaran nyo muna para makuha nyo ang pagkain nyo." Ngunit nalungkot ang bata, yumakap sa lolo niya at nagluhang sinabing, "Lolo, ayoko na ng steak. Uwi na lang tayo. Ayokong binabastos ka ng iba." Habang kinukuha ng matanda ang pera sa kanyang pitaka, buong tapang na sinabi niya sa kanyang apo na, "Pangako ni lolo to, na dadalahin kita upang kumain sa western meal kapag ikaw ay nag-10 taong gulang na. Hindi pwedeng hindi tuparin." Ang matanda, tumutupad sa salita, "Kaya huwag ka na mag-alala pa." Nang makita ni Yang Chen ang eksena, bigla siyang tumayo. "Ginoo, sumama po kayo sa amin. May karapatan kayong mag-dine-in. Hindi kayo dapat bastyusan." Tinanggihan sana ng matanda, "Ayoko pong makaperwisyo sa iba." Ngunit matatag ang sagot ni Yang Chen. "Wala kayong pinipinsala. Halina kayo." Sabay noon, tinulungan na ni Yang Chen ang matanda na ipatong ang regalo sa lamesa. Sinabi dito ni Yang Chen na umupo na sila, hindi na niya kailangan pang maging magalang masyado, agad naman nagpasalamat dito ang matanda, "Maraming salamat po." Habang nakaupo na ang maglolo, may babaeng mataba sa katabing mesa ang pabulong na nagreklamo. "Grabe naman yan, puro kabaitan. Ang baho ng matanda, nakakawala ng gana." Hindi na kinaya ni Junjun ang kabastusan. Tumayo siya at sumigaw. Yung pabango mong mumurahin, umaabot ng 3 lamesa ang amoy. "Pwede ba, umalis ka na lang?" Bumalik ang waiter at galit na galit. "Hindi ba sabi ko bawal kayong pumasok? Bakit kayo bumalik pa dito sa loob?" Dahil ayaw ng matanda ng gulo, sinabi agad niya dito na aalis na lang sila. Ngunit hinaranggan siya ni Yang Chen at mariing sinabi, "Huwag kayong aalis." Sabay noon, malakas niyang sinabi sa waiter na, "Binayaran nila ang pagkain nila, may karapatan silang maupo dito. Sino ka para sabihing maghintay sila sa labas habang pareho lang ang bayad? Anong klaseng sistema yan?" Hindi pa rin tumigil ang waiter. "Pero sir, ang itsura niya, ang dumi, ang baho, amoy pawis. Kung papapasukin natin siya, maaapektuhan ang ibang customer." Ngunit mariing sumagot si Yang Chen, "Lahat ng tao may amoy sa katawan. Masasabi mo bang wala ka? Basta't hindi nakakasama sa kalusugan, wala kang karapatang mandiri. Ako nga, allergic sa murang pabango na amoy suka mula sa mesa sa likod namin, pwede ko bang ipatanggal yun? Sa totoo lang, dapat mas pinapansin mo ang mga yun kaysa sa matanda. At kung ma-hospital ako dahil sa allergic reaction, mananagot ang restaurant ninyo. Naiintindihan mo ba?" Nang marinig ito ng waiter, napakamot siya sa ulo. "Nako, ang dami mo namang sinasabi, gwapo ka nga pero." Hindi pa siya natatapos magsalita nang lumabas ang may-ari ng restaurant, hawak ang ilong, at mukhang nadidiri. "Ano to? Anong klaseng amoy yan? Hindi na ako makahinga." Lumapit ito sa waiter. "Anong nangyayari dito?" Mabilis namang nag-report ang waiter. "Boss, ganito po kasi." Hindi pa siya tapos magsalita, agad nang nagpa siya ang may-ari ng restaurant. "Bigyan mo sila ng libreng pagkain, tapos paalisin mo na sila. Negosyo ang pinapatakbo ko, at kailangan ko unahin ang mas nakararami. Walang silbi ang mga customer na ganyan. Paalisin mo sila ngayon na." Narinig ito ni Yang Chen at uminit ang ulo. Yan ang hindi mo naiintindihan. Ang tinatawag mong minority na customer ay mga taong hindi mo basta-basta maaalis.
Subukan mong paalisan ako bago matapos ang meal na to, tingnan natin kung kaya mo talaga. Nagpanteng ang tenga ng may-ari. Abay matapang ka pala. Ako si Chen Zio, mahigit 15 taon ko nang pinapatakbo ang restaurant na to. Wala pang nang ahas magpasaway dito. Tumalikod siya at sumigaw. Zhang Yun, tawagin mo si Lawyer Chen. Harapin natin tong pasaway na to. Agad sumagot ang waiter. Opo boss. Lumapit si Zhang Jinyo at buong yabang na tumabi kay Yang Chen. Lawyer Chen ay alagad ng kilalang abogado na si Zhang Ziang. Kapag siya ang humawak ng kaso, makukulong ka ng 10 araw. Huwag kang umiyak mamaya. Nang marinig ito ni Junjun, kinabahan siya. Ano, yun ba yung abogadong kayang ipakulong ang kalaban agad? Nakakatakot naman. Ngumiti si Zhang Jinyo. Binibigyan kita kanina ng libreng meal, tinanggihan mo. Ngayon, wala ka ng choice. Bayad ka bago ka makaalis. Narinig ng matabang babae sa likod at natutuwang sumingit. Tama, hindi mo na siya nakasuhan, ikaw pa ngayon ang makakasuhan. Ang tanga mo. Nag-alala ang matanda. Ay ho, iha, salamat sa inyo pero huwag na kayong makipagtalo para sa amin. Aalis na lang kami para hindi na lumala. Ngunit nilapitan siya ni Yang Chen, nilagay ang braso sa balikat ng matanda at sinabing, walang dapat ikabahala, umupo kayo rito at kumain ng steak. Ako ang nagdala sa inyo rito, kaya panigurado akong makakaalis kayong ligtas. Kumain lang kayo at I celebrate ang birthday ng apo nyo. Medyo kumalma ang matanda, sigurado ka bang ayos lang to? Tumango si Yang Chen, basta't ako ang bahala. Upo na, at panoorin niyo ako. Dumating si Lawyer Chen sa lugar, at agad siyang nilapitan ni Zhang Jinyo. Boss, siya yun. Bahala ka na sa kanya. Tiningnan ni Lawyer Chen si Yang Chen, at napamulagat. Ay, Mr. Yang, kayo po pala. Anong pagkakataon nga naman to? Nagulat si Zhang Jinyo. Ha, kilala mo siya. Biglang naging seryoso ang mukha ni Yang Chen. Kung alagad ka ni Zhang Ziang, ikaw na ang bahala rito. Kapag naging maganda ang resulta, may kinabukasan ka. Kung hindi, tapos ang pangalan mo. Nanlamig si Lawyer Chen. Opo, naiintindihan ko. Sir, ayusin ko lahat. Isasara muna ang restaurant na to para sa pagsasaayos. Please, enjoy your meal. Hayaan nyo na po tong mga ito sa akin. Bumalik si Yang Chen sa mesa na may ngiting tagumpay. Oh, huwag na kayong tumayo tayo dyan. Kumain na tayo. Nang makita ni Zhang Jinyo na parang bigatin si Yang Chen, nagtanong siya. Sino ka ba talaga? Sumabat si Lawyer Chen. Siya si Mr. Yang, ang ikatlong pinakamalaking shareholder ng law firm namin. Lahat ng request niya, personal na inaasikaso ni Lawyer Zhang Ziang mismo. Kung siya mismo ang dumating, baka hindi lang restaurant ang masara, baka may makulong pa. Halos himatayan si Zhang Jinyo. Ano, si Lawyer Zhang Ziang, hindi ko na kaya to. Agad napabulong si Junjun. Grabe ka, ikaw pala ay may tinatagong alas. Ang lakas. Siyempre, sagot ni Yang Chen. Hindi naman ako basta driver lang. Tumili si Junjun sa tuwa. Aba, di na natin kailangan matakot. Tara na't ituloy natin ang selebrasyon. Takot na takot si Zhang Jinyo. Mr. Yang, patawad po, hindi ko na po uulitin. Gusto lang naming kumain, sagot ni Yang Chen, umalis ka na rito. Lumapit si Zhang Jinyo kay Lawyer Chen. Sir, yung babae po sa likod, papaalisin ko na po para di na kayo maistorbo pa. Security, samahan nyo na ang babaeng ito palabas. Gumagamit siya ng mumurohing pabango, nakakagulo nito sa pagkain ng ibang tao. Nap-icon ang matabang babae. Ha, nagbayad ako, ba't nyo ako pinapaalis? Sinamahan siya ng waiter palabas. Libre na po ang meal nyo. Pero kailangan nyo na pong umalis. Ngunit naiinis na sumagot ang babae, bakit? Hindi pa naman ako tapos kumain. Pagbalik sa mesa, nagtanong si Junjun sa batang babae. Kamusta ang pagkain, masarap ba? Sumigaw ito sa tuwa. Ang sarap po, ngayon ko lang po natikman ang ganitong karne.
Napangiti si Junjun. Kung gusto mo pa, pwede pa tayo mamaya pumunta kung saan, ililibre kita hanggang sa maging masaya ka ng sobra. Ngunit sumagot ang bata, hindi na po kailangan, ate. Kahit isang beses lang po, masaya na ako. Sa school, lagi nilang pinag-uusapan tong steak. Ngayon, makakasabay na ako sa kwentuhan. Naantig ang damdamin ng matanda. Pasensya ka na apo, kung hindi lang ako mahirap. Ngunit mahigpit ang yakap ng bata. Lolo, huwag kang mag-alala. Aabot ka ng 100. Makakapagtapos ako't makakahanap ng magandang trabaho para sa iyo. Napaiyak si Junjun at nagsabing, ako na ang bahala sa tuition mo. Mag-aral ka lang ng mabuti. Salamat, maraming salamat, sagot ng matanda. Tumango si Yang Chen. Hindi mo na problema yan, sir. Kami na ang bahala. Nang tila naging emosyonal na ang lahat, ngumiti si Junjun at nagtanong. Pwede na ba natin hiwain ang cake? Oo naman. Pinatay ang ilaw, sinindihan ang kandila, at pinapikit ang bata para sa kanyang wish. Wish ko po, sana mabuhay si Lolo hanggang 100, sana makapasok ako sa college, at sana magpakasal na sina kuya at ate at magka-baby ng marami. Napatawa ang lahat. Sinabi ng matanda sa mga ito na, napaka-inosente talaga ng batang ito. Pagkatapos sabihin ng bata ang kanyang wish, napatingin siya kay Junjun, at nakita niyang namumula ang mukha nito sa hiya. Hoy ate, bakit namumula ang mukha mo? Tanong ng bata na may halong pagtataka. Biglang nagpalusot si Junjun. Wala to, baka mainit lang. Habang nahihiya si Junjun, lumapit si attorney. Chen na tahimik lang kanina. Mr. Yang, tinanggap ng restaurant ang bayad pero hindi nagbigay ng maayos na serbisyo. Kailangan ba nating magsampa ng reklamo at humingi ng kompensasyon? Tumingin si Yang Chen sa kanya habang kumakain, at may halong inis na tumugon. Kompensasyon? Siyempre, bakit hindi? Attorney Chen, makipagpalitan ka ng impormasyon sa matanda. Ikaw na bahala rito. Kung ang restaurant na to ay hindi pa rin masarado pagkatapos ng lahat ng to, duda na ako sa kakayahan mo. Nang marinig ito ng batang abogado, halos magpanik siya. Nako, lagot, kapag pumalpak ako dito, yari ako kay Mr. Yang. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Yang, sagot niya agad. Gagawin ko po ang lahat para masiyahan kayo. Narinig ng batang babae ang usapan nila at curious na nagtanong. Kuya, ano po mangyayari sa restaurant na to? Ngumiti si Yang Chen at hinaplos ang ulo ng bata. Isasara ang restaurant na to. Marami ang magrereklamo dahil sa ginawa nilang pagpapaalis ng customer. Nang marinig ng bata na isasara ang restaurant, hindi ito nalungkot, bagkus natuwa pa. Yehey, dapat lang. Ang sama nila, dapat talaga silang magsara. Ang saya ko. Pagkatapos noon, may inilabas si Yang Chen na isang tseke mula sa bulsa. Iniabot niya ito sa matanda. Kunin mo to. Pumunta ka sa bangko at ipapalit mo yan. Palakihin mong maayos ang apo mo. Siguraduhin mong hindi siya magkukulang sa buhay. At kapag nakapagtapos siya sa kolehiyo, tatanggapin ko siya sa kumpanya ko. Pagkakita ng matanda sa tseke, halos himatayan ito sa gulat. Ay, 300,000 to. Hindi ko po matatanggap to, sobrang laki. Agad siyang napaluha at hinawakan ang kamay ni Yang Chen. Pero kalmado lang si Yang Chen. Hindi para sa iyo ang perang yan. Para yan sa pag-aaral at kinabukasan ng apo mo. Huwag mo yang waldasin. Gamitin mo lang para sa edukasyon niya. Naiintindihan mo. Mas lalo pang napaiyak ang matanda. Salamat, napakabuti mong tao. Pagkatapos umiyak, bigla siyang napaisip at nagtanong. Pasensya na, pero, ano nga po pala ang pangalan ninyo? Yang Chen, sagot niya. Hindi ko naman talaga balak gamitin ang perang yan. Imbes na mabulok sa bangko, mas mabuting mapakinabangan ng taong nangangailangan. Tumingin siya sa bata at hinaplos muli ang ulo nito. Mag-aral kang mabuti, hindi mo kailangang magpasalamat. Pero siguraduhin mong aalagaan mo si Lolo ha. At gamitin ng maayos ang perang yun. Ngumiti ang bata ng maliwanag. Salamat po.
Pangako po, hindi ko yan kakalimutan habang buhay. Ako po si Zhang Xinyo, tandaan nyo rin ang pangalan ko ha. Babayaran ko rin ang kabutihan ninyo balang araw. Pagkatapos magpasalamat, nagpaalam na ang maglolo at masayang umuwi. Si Yang Chen naman, dama ang kasiyahan ng makagawa ng kabutihan. Habang naglalakad pa uwi, napatingin si Junjun kay Yang Chen. Ang galing mo. Hindi ka mukhang ordinaryong driver lang ah. Ano ba talaga trabaho mo? Ngumiti lang si Yang Chen. Wala, ride-hailing driver lang talaga ako. Hindi ako bodyguard o kung ano paman. Curious ka masyado. Sumakay sila sa kotse at patuloy ang kulitan. Sinabi ko na lahat tungkol sakin. Hindi mo ba kayang mag-open ng konti? Sabay ngiti ni Junjun. Sakto, wala pa akong bukang. Ihahatid muna kita, tapos ikot ako ulit para maghanap ng pasahero. Nagulat si Junjun. Talaga, totoo bang ride-hailing driver ka lang? Parang ang dami mong sikreto, may ibang identity, ka ba? Sa isiping yun, napaisip si Yang Chen. Identity. Parang hindi ko na nga mabilang kung ilan na, anong identity ba ang gusto mong malaman? Sa wakas, dumating na sila sa pick-up point. May nakita silang lalaking may blonding buhok, masigla ang ngiti. Hello, pare, sakay ka na sa harap, sabi ni Yang Chen. Ngunit nang makita ni Blondie si Junjun, nag-iba agad ang ihip ng hangin. Pare, nahihilo kasi ako sa harap eh. Sa likod na lang ako. Mas komportable doon. Kita agad ang minyok ng ngiti nito, at si Junjun, naiinis na lang. Sumubok pa siyang suhulan si Yang Chen. Pare, upo tayong dalawa sa likod. Bibigyan kita ng dagdag na 100 yuan. Ayos ba? Pero hindi na siya pinatulan ni Yang Chen. Hindi pwede. Hindi pa man natatapos si Yang Chen, bigla na lang binuksan ng Meniokis ang pinto sa likod at umupo. Okay lang naman, pare. Lahat naman tayo may pupuntahan. Habang nasa biyahe, unti-unting lumapit si Blondie kay Junjun at nakapatong pa ang braso. Hi, miss. Pwede ba kitang i-add sa WeChat? Gimik tayo minsan. Hindi sumagot si Junjun. Naiinis lang siya. Oy pare, bingi ba tong kasama mo? Mute ba siya? Disabled ba siya? Wala man lang reaksyon. Napatawa si Yang Chen. Ganun ba? Di ko rin alam eh. Tahimik lang si Junjun, deadma sa mga pambabastos. Sayang naman, ang ganda-ganda pero bingi at pipi, sayang talaga. Makalipas ang kalahating oras, nakarating na sila sa drop-off point. Ang malas ko talaga, reklamo ni Blondie habang bumababa. Akala ko jackpot na, yun pala mutet bingi. Ano ba tong biyahe na to? Pagkaalis ng Meniokis, napatawa sina Yang Chen at Junjun. Grabe yun, sobrang manyok. Pero agad ding nagbiro si Yang Chen. Nako, siguradong bibigyan ako ng masamang review nyon. Feeling ko may reklamo pa ako maya-maya. Ha, di ka naman gumawa ng masama ah. Sagot ni Junjun. Nako, di mo lang alam. May mga pasahero talaga na ganyan. Binayaran ka nga ng dagdag, tapos sa huli, ikaw pa sisiraan. At parang kinutuban si Yang Chen, nag-vibrate ang phone niya. Nakatanggap ka ng isang masamang review. Pinakita niya ito kay Junjun. Di ba sabi ko na? Sasabihin niya na gumawa ako ng trap upang makaakit ng pasahero, tapos ngayon, sinisipa niya ang platform. Nabasa ni Junjun ang review at muntik nang mahulog ang panga niya. Ang kapal. Basahin mo to, lousy driver. Nilagay ang babae sa likod para ma-scam ako ng 100 yuan. Napakasama naman ng platform na ito. Ang driver ay gumagamit ng babae upang makakuha ng pasahero. Grabe, ani ni Junjun. Wala na akong tiwala sa mga taong ganyan. Ang kapal.